snap elections, mag-resign ang lahat mula sa presidente, vice-presidente, mga senador at mga congressman. No? Hindi niya isinama sa kanyang proposal ang mga local government officials. Subalit, ang isang problema niyan, wala po tayong batayang batas para dyan. Ano? Wala po yan sa saligang batas, wala din po yan sa ating mga special law or even sa konstitusyon na pwedeng magsagawa ng snap elections. Pangalawa, nag-aalangan tayo sa snap elections kasi sindikato po ang COMELEC. Kung sa COMELEC pa rin po tayo aasa, kagaya po nito ni Chairman Garcia, kahit hindi po nananalo, pinapalusot niya, alam natin na sindikato yon ang ang pagkakalagak at ang pagkaluklok ni sino to? Benny Abante, boy banal na aso, santong kabayo. He was not elected by the people of 6th District of Manila, pero nanalo sa pamamagitan ng sindikato ng COMELEC. Yan po malinaw tayo dyan mga kababayan. At ngayon, ganon din po ang nangyari sa Gabriela NPA Lover Party List. Ang panalo, yung Duterte Youth Party. 3 seats ang kanilang nakuha, hindi sila pinaupo. Ang hindi nanalo, yun ang pinaupo. Kaya sindikato talaga itong COMELEC. Ang problema sa snap elections, maganda ang ideya, nararapat at napapanahon, subalit walang batas na pwedeng pagbatayan yan. Saan mo huhugutin ang batas? Mahirap yan na ipasayan. Pag nagpasa ka ng batas, dalawa po ang papasa niyan. Kailangan pumasa sa House of Representatives at pumasa sa Senado, then pipirmahan ni Ginoong Marcos Jr. para magsagawa ng snap elections. It will not be easy. Pangalawa, kahit pa man din theoretically, academically ay makakalusot yan sa panukalang batas at maging batas o special law na pwedeng isagawa ang snap elections pagdating halimbawa ng January or February next year. Subalit, hindi po kapanipaniwala at hindi mapagkakatiwalaan ang COMELEC sapagkat ito ay isang malaking sindikato na extension din po ng maniobra nila Marcos at nila Romualdez. Bagamat maganda, ideal at attractive, timely and reasonable ang panukalang snap elections at dapat po one election lang, no? Wala nang iba pang, halimbawa 3 years, aayusin lang ang konstitusyon, aayusin lang ang gobyerno at hindi na po pwedeng magkaroon pa ng chance na magpa-elect pa si Marcos at si Romualdez o si Sara Duterte. That can be a very good proposal, but that is easier said than done. Hindi po ganun kadali gawin yon mga kababayan sapagkat mayroong limitasyon at mayroong kawalan ng batayan sa batas. Yun. Yung mga papoging politika ayaw po magpakita dito sa amin sa Cebu. Wala lang paramdam na tabang, sabi ni Ralph Magnus. Tama po kayo. Bulak, tumawis, makabalang. I hope na okay po kayo, Ralph, na maayos po kayo. Sige lang, Ralph, ipagpanalangin natin na makasurvive po kayo. Enrico Terwil, thank you, sir. Garcia, alisin sa COMELEC, I agree. Tama po yan na hindi po dapat si Garcia ang mga ngasiwa ng eleksyon. AFP is run by Amboys, Broner, Gibo, and Anyo. Ani Lopez. Sabi po ni Senator Amy, ombudsman na si Rimulya, i-announce po bukas. Isa pa yan. Kapag nangyari po yan, malaking anomalya po ang magaganap sa ating bansa. Sapagkat si Boying Rimulya po ay isa sa mga maruming politiko sa Pilipinas. Ang kanilang pamilya ay gumon at nabubuhay sa politika at ang kanyang posisyon bilang ombudsman ay pwede po itong ma-weaponize ni Marcos Jr. Kaya talagang baluktot at wala sa katinuan ang gobyernong ito kung sino pa ang mga balasubas at tarantado, sila pa ang nabibigyan ng mataas na katungkulan at posisyon sa gobyerno. Kaya nagkakaletse-letse ang ating gobyerno, nagkakaletse-letse
ang ating kalagayan sa ating bansa. Nakakalungkot, subalit, ayan po ang tatak ng isang Marcos na pamumuno. Talagang baluktot at bulok ang kanyang mga sense of value at wala pong katuturan ang mga desisyon na ginagawa niya. Well, antayin natin bukas kung i-announce nila yan, pero taong bayan pa rin po ang magmamatyag dito at kung hindi tayo kikilos at hanggang kibit-balikat na lang tayo, we will deserve whatever evil decision that this government of Marcos and Romualdez will implement. Kaya po, kailangan mag-people power. Patalsikin na sila lahat and form a new government. Agree ako dyan, Jeffrey Pongski. I agree to that. Basta mapayapa. But that can only be done when the Philippine Armed Forces and the Philippine National Police will withdraw support from Marcos Jr. Madali po matapos ang lahat ng ito. Wala na po si Marcos kapag nag-withdraw na ang Armed Forces of the Philippines. Okay, so isa-isahin natin itong kay Remulla na pwedeng siya ang magiging ombudsman within the week na darating na ito ay baka iupo siya ni Marcos bilang ombudsman to protect the interests of Marcos and his political allies and to weaponize yung authority and power of the ombudsman para ipitin ang mga political enemies ni Marcos, lalo na po ang mga Duterte political camp, particularly si Vice President Sara Duterte. Okay. Then pag-usapan din natin itong in-announce pero walang confirmation na magbibitiw na daw si Senator Ping Senator Ping Lacson sa pagiging Senate Committee Blue Ribbon Chairperson sapagkat hindi na daw kaaya-aya ang mga reaksyon at mga ipinapaabot na mga pagpuna ng kanyang mga kasamahang senador. Wow! Nakaramdam din ng hiya si Lacson. Kailan pa? Kailan pa? Okay. So tatlong malalaking balita ang ating pagbibigyan ng punto at analysis sa ating live stream. Unahin po natin itong pagbibitiw ni Lacson. Ipahuli natin ang snap elections na proposal ni Senator Alan Peter Cayetano. At ito ay panawagan ng voluntary call, parang conscience call po ito on the part of Senator Alan Peter Cayetano. But I think that is only a form of a wake-up call. Alam naman po niya, abogado yan si Senator Alan Peter Cayetano, alam niya na walang batayang legal. There is no such provision under the Constitution, under the Omnibus Election Code, and so therefore you have to pass a law to make it legal. Kailangan magkaroon ng special law na ipapasa ng both houses of Congress, the House of Representatives and the Senate, to be approved by Marcos Jr. But hindi natin nakikita na gagawin niya nila Marcos to shorten their term. In fact, mas gusto pa nga nilang tumagal at tumaba ang kanilang termino sa kapangyarihan. Okay? Pangalawa, puntahan po natin itong posibilidad na tutuhanin ni Senator Ping Lacson na magbibitiw siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo po mga kababayan, sa ating mga suki at mga kasambayanan, ang Senate Blue Ribbon Committee po is one of the most powerful committees sa Senado sapagkat ito ang nagsasagawa ng tinatawag na oversight function o parang yung review of authority na ginagawa ng Senado to countercheck any abuses, any evil doings, and any acts of corruption or plunder involving public official and public office and other individuals na mayroong partisipasyon sa pandarambong at pagnanakaw at pag-aabuso sa poder at kapangyarihan, including sa pundo ng kabanang bayan. Very powerful. Pero pwede mo rin itong i-manipulate, no? Para gamitin mo as an instrument to persecute, harass, or intimidate your political enemies. Kaya nga, itong si Senator Ping Lacson from the very start that they started and initiated the so-called coup d'etat of leadership o yung pag-agaw ng poder at kapangyarihan sa majority block ng mga senador sa pamumuno nila ni Tito Soto, kung saan na iloklok si Tito Soto
bilang Senate President at siya naman bilang Senate pro tempore number 2 ang kanyang posisyon in the hierarchy of officials or officers of the Senate. At the same time, siya din po ang nakatalaga bilang chairperson ng Committee on Blue Ribbon ng Senado. Subalit, ito po ay sumambulat ang lahat ng kanyang glory of controlling and having such kind of high position in the Senate nang sumabog po ang katotohanan that Lacson and Soto are acting as special agents ni Marcos at Romualdez sa loob ng Senado. The reason, mga kababayan, na nawala po ng maaga ang kredibilidad at pagtitiwala ng mga tao, ng ating mga kababayan at ng kanyang mga kapwa-senador dito kay Tito Soto at kay Ping Lacson. Very obvious po na ang maniobra kung paano ilatag ang mga testimonya, ang mga witnesses, very obvious na ang target nila ilihis mula kay Marcos at Romualdez ang pananagutan bilang principal architects and chief orchestrator sa pandarambong sa Kabanang Bayan. And ultimately, nakita din po kung paano ginawa nila Tito Soto, nila Ping Lacson at nila Erwin Tulfo at mga kabarkada nila na ang investigation at mga testimonya ay dapat magkaroon ng damay-damay, halo-halo against some senators at nang nawala na bigla ang involvement ng iba pang sindikato na mga miyembro ng House of Representatives at napunta na sa mga senador ang ilang revelations. These are exactly what Senator J.B. Ejercito was referring to. Binabanggit niya na hindi man ito ang direksyon natin sapagkat ang totoo, alam naman po ng mga senador. Alam din po ito nila Ping Lacson at Tito Soto na ang pinagmula ng ugat ng mga illegal insertions at mga unprogrammed items running by the hundreds of billions of pesos sa loob ng mga budget proposal from 2023 budget to 2024 budget and 2025, lahat na yun ay may mga pandaraya. Minaniobra po yan mula doon sa House of Representatives. So therefore, ang bigat ng pananagutang kriminal sa pandarambong na ito should have been pointing towards doon sa mga involvement ng mga kawatan at mga durobo at mangungulimbat na mga members ng House of Representatives. Subalit biglang napunta sa pagtuturo at mga pag-involve sa mga ilang senador na may controversial figure na. Halimbawa, Senator Jinggoy Estrada, former Senator Bong Revilla, former Senator Nancy Binay, and ngayon, kasama pati si Senator Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva. Yan po ang tinatawag na halo-halo, damay-damay, chop suey na uri ng pinatunguhan ng Senate Blue Ribbon Committee investigation that could have been more appropriate na paglalantad at mga pagbubulgar ang mga naisisiwalat kung nanatili po na matino at maayos ang pamumuno dyan sa Senate Blue Ribbon Committee the way it started with the right foot with Senator Marcoleta leading dito po sa Senate Committee on Blue Ribbon. Pero nang malantad at lumalantad ang mga pagbubulgar ng ilang mga kontratista, ng ilang mga personalidad pointing to the direction of Martin Romualdez na siya ang nagpapagalaw at nagbibigay ng kumpas kay Saldico, malamang sa malamang po ay dudugtong na rin po yan kay Marcos Jr. Kaya todo maniobra kaagad. Si Marcos Jr. at sila Romualdez inagaw ang kapangyarihan at pamunuan sa Senado at nagkaroon ng realignment of senators na pwede pong pumosisyon sa issue na ito. At kung kaya, nagkaroon ng different alignment of majority. And si Tito Soto po na iloklok bilang Senate President at si Ping Lacson bilang number 2 or second in command at the same time, Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. So ito po lahat orchestration. Ito po ay kumpas ni Marcos at nila Romualdez because they wanted to recapture
the leadership of the Senate, thereby they can also control and eventually manipulate whatever investigation like it is being done right now in the Senate Blue Ribbon Committee, at may iba pang mga mag-iimbestiga. Kailangan kontrolado ito ng new majority na naka-align kay Marcos at kina Romualdez. Ayan. Pero doon po nagkaroon ng problema din ang Senado, sapagkat from a status or isang pagtingin na ang pagrespeto ng taong bayan sa kanila ay mataas, they are even considered as the bulwark or the last bastion of democracy. Itong Senado, lalo na po ng maganda ang kanilang naging paninindigan upang nang sa ganun po ay kanilang ibasura ang panunuhol at maniobrang marumi sa impeachment complaint na isinampa ni Romualdez sa konsenti ni Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Naging maganda po ang pagtingin ng taong bayan doon. And even during the time na sila pa ang nagkokontrol ng majority, it appears na mayroon pong balance of counter-check into the powers of the executive branch of government kung nanatili po na independent sana ang Senado. But with the onset of the CODETA and rigodon of operations ng mga pamunuan ng Senado, having Tito Soto as the new Senate President and Ping Lacson as the new Committee on Senate Blue Ribbon as the chairperson, ay nako, mas lalo pong nagkaroon ng pagdududa ang taong bayan na talagang walang patutunguhan ang ating gobyerno kung sila Lacson at Tito Soto po ang magiging katuwang doon po sa Senate level. Kaya, ito din po ang isa pa sa problema ngayon ni Ping Lacson, sapagkat pinasuspindi niya at hindi na daw magpapatuloy muna ang tinatawag na scheduled hearing and investigation hinggil po sa anomalya sa flood control project. Dapat po October 8 mayroon pong schedule. Ano po ang dahilan ni Senator Ping Lacson? Sabi niya kailangan pang i-verify at i-vet o i-check ang joint affidavit ni Ginang Diskaya at ng kanyang asawa, na para bagang tinitingnan ni Lacson na kailangan bago yan ilahad ay makahanap na sila ng butas at papaano nila ito gagamitin na hindi mapupuruhan si Romualdez at si Marcos. That is the implication ng kanyang sinasabi, na binivet pa, tinitingnan pa kung ano ang daloy ng testimonya sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mag-asawang Diskaya, na itinuro na nila na ang bagman ni Romualdez ay si Saldico at ang grabing mangutong ay si Romualdez mismo.